kaninyo na bisan pa sa ulan, no? Naamo? Amen? Amen. I request everybody standing please once again and open your Bible in 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse number 16. So magpadayon ang atong lesson bahin sa the Bible. 2 Timothy chapter 3 verse 16. So giawhag mo nga kung mahimo member ka nga ni simbahan, nadyo kay Bible nga dala. Sa ato mga bisita and parents also sa TCA, so even though wala mo yung Bible, at least nata sa screen para mabasag yun nato usag yun nasa pulong sa Ginoo. So tanawon nyo na sa verse na nadala sa inyong Bible or nasa screen, ako nalang basahon sa kusog. 2 Timothy chapter 3 verse number 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sa Bisaya ni siya, ang tibuok nga kasulatan gihatag piniagi sa inspirasyon sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, alang sa pagtulid, alang sa pagpahimagno diha sa pagkamatarong. So atong padayonon ang atong lesson bahin sa the Bible. Let us pray first. Let's bow our heads, close our eyes. Our Heavenly Father, we praise you, the Father God, sa tanang butang imong gitugot. Salamat Ginoo nga ikaw naghatag na mo kadaugan nga makabot sa balay tigumanan para pagsimba diha sa Espiritu kamaturan. Dear Father God, nagapasalamat mi nga bisan pa sa ulan ikaw naghatag ng kadaugan nga kami maabot diri nga safe and sound Ginoo. And also sa matag sa Ginoo, salamat Ginoo sila ang presensya nga sila maminaw sa imong pulong. Dear Father God, bisan pa sa mga kaigsunan nga padulong pa diri Ginoo, ikaw magpadayon hatag nila safe na travel, bisan pa ang pulong amo pagisgutan sa Sunday school, ikaw magpadayon na bless nini o gamitan la ko isip instrumento sa pagdala nini. Ginoo, Dear Father God, kinamang i-praise sa ngalan ni Jesus. Amen. Please be seated. So, isip nga review, maglingkod palihog. Isip nga review, nagisgot ta bahin sa Bible. So, this book, this is the oldest book so far nga sabihin natin na even though dugay na siya nga libro, pero hantod karon gigamit sa tao kay nga naman mapuslano ni para sa atong kinabuhi. The Bible or the scriptures consists of 66 books and is divided into two portions, which is the Old Testament and the New Testament. So meron tayo sa Old Testament, meron tayong how many? 39. And also 27 for the New Testament. So ayaw mo kabalaka, bahin sa memory verse. Tiwason sa natin ng introduction, tapos mag-memory verse ta. And also, this book, approximately 40 ka mga writers ang nagsulat ani siya. Pero even though 40 sila kabuok or 40 plus sila naghimo ani, nagsulat ani, apan kini dili gitawag nga ang authorship sa ilaha, apan sa Ginoo. So as of now, last Sunday na ako'y gihatag ng memory verse. Okay, ulitin ko lang po. Dili ko mamugos nga mag-memory verse mo sa mga makamemorize lang po, no? So last meeting, naghatag og memory verse sa John chapter 5 verse 39. Search the scripture, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Now, sino po ang mauna? Hindi na po magpatawag ha. You stand up and then you memorize the verse. And then after that, bulingkod lang. Mura. Sino po mauna? Huwag na po mahiya. Pipila lang po atong mga minuto. Amen. Thank you very much. Sino pa po? Huwag niyo i-post ha, basi mamaya ba, nagtingala ko, amen, yun na pala, nandyan. John chapter 5, verse 39. Isa lang. Sino pa po?
Huwag na kayo magtulakan. Kung naka-memorize ka, ikaw na po. Ikaw lang, ikaw lang. Ayaw na. Ikaw na. Kung halimbawa naka-memorize na ka, you can. John chapter 5, verse 39. Sige lang. Napatay pila ka minuto. Ito, kanina pa to umaga eh. Kanina pa to first service eh. Ganun gusto niya. Kanina pa yan siya, napapansin ko. First service pa. Sige na, tumayo ka na. Wala na pugos. John chapter 5, verse 39. Okay, magsabot sa mo, bato ba topic? Bato topic. Nindot ni mag-memorize no kay siya Bisaya nga term sa iya dito English. So samtang ga English siya dito ga Bisaya sila combination pero wa mi masabtan. Sige, unahon nato si brother. Ganiha pa ka per service, tumayo ka na. Sige na, wag ka na mahiya. Tayo ka na. Tapos sunod si RG, palayo ko. Amen. Sige, ikaw na, G. Amen. Sino pa po? Makuratan ko sanay mo tayo. Abi na kumuha na to. Sino pa po? Naimog mong kalitaan ha ba? Malabay na basura, matug CR. John chapter 5, verse 39. Dali, hapit ng time. John chapter 5, verse 39. Amen. Sino pa po? Sige na. Ha? Sige. Ladies first daw. Amen. Amen. Sino pa po? Pila ka minuto na lang. Wala na. John chapter 5, verse 39. Anyone else? Going once? Murang nag-beating. Wala na po. Amen. Wala na? Wala na? Bakit lahat kayo nakayuko? Dili man ta mo tawagon. Wala na?
Amen. Thank you very much. Okay, time na. Thank you very much sa mga nag-memorize. That is your blessing. Para sa mga hapit pa gusto mag-memorize, tagaamta mo sa Ginoo, courage nga mo, tindog na pod by next. So, ay kabala ka, napatay second around nga memory verse next. So, salamat sa nag-memorize. So, according to the Word of God sa atong gibasa at 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture. So, the Word of God is given by the inspiration of God. So this one, hatag yun sa Ginoo. And is profitable. Pag sinabi natin profitable, mapuslanon. Pag sinabing mapuslanon, naadyo kay makuhaan eh. Okay? So, kung sa'yo mapuslanon sa pagtulunan or doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Inspiration of God literally means this is God breath. No? And the scriptures clearly teach us the divine authorship of the Word of God nga kinigikan gyud ni sa Ginoo. So naipipila ka mga kamaturan or 7 facts about the inspired Word of God. Number 1, it is infallible. So infallible means incapable of making mistake or being wrong. Okay. Pag sinabi natin iya sa Ginoo or pulong sa Ginoo, naisayop wala. Siyempre, makaingon ka, Ginoo, masayop. Ang Ginoo, di yun na masayop. Samot ang yun ang iyang pulong. Mga ang pulong sa Ginoo, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable. Para yun di ka na to. So this is, the Word of God is infallible, incapable of making mistake or being wrong. In Psalm 119 verse 160, please. Psalm 119 verse 160, Thy Word is true from the beginning, and every one of thy righteous judgment endureth forever. Here, the Word of God without error yun siya. Why is it nga without error? Iya man ni sa Ginoo. And then may sila nga, na may lagi daghan nagdalag Bible, ginapangitaan maragi sayop. Here, ang Bible walang sayop. Apan ang nagdala, pwedeng maghimog sayop sa Bible. Ing ani, dili po tanang na ay pusil, pulis. Tama? Ang uban, regular nga civilian. Ang uban, alam nyo na yon. Hold upper ba, tulisan ba, or what? Okay. Sama yung unana. Ang Bible, tanawa na to, kaya usahay, sa atong pagsimbang, naadyo tayo Bible. Kaya para pag mag-open me og verses, makita sa ninyo. Kaya basi mamaya ba? Okay, everybody. Open your Bible in the book of Hezekiah, chapter 1, verse 2. Sige, pangitaan ninyo kung meron mong Bible dana. Sige, pangita mo. I-open nyo yung Bible nyo, Hezekiah. Yung mga nasa audio room na yung Hezekiah. Hezekiah yun, dili kaya. Kaya nga naman, Hezekiah is just a character in the Bible, hindi po siya book. Kaya nga, di ba? Open your Bible. Wala man ko sinabi, open your iPhone or open your cellphone. Open your Bible. Kaya para makita yun na to. Kita ra ba mga tao sigurista? Tama? Atong siguro doon nga, sakto. Bagay nang ibasa niya. Pag open naman sa Bible, sakto. Kaya sigurista man ta. Mga ang Bible na nigurog yun, nga infallible ni. Wag yun ni sayop. Okay? Pero, nga naman ang ubang tao maingon nga, ang pulong sa Ginoo kanang Bible na sayop. Anang storya mo na sayop. Why? According to the Word of God, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Pagtulunan. Kaya kita mga tao, wala po akong mang-igo sa mga religion, pero here, when I was young, akong lula, niya, Dong, kakita gani kag itom nga iring, pag mulakaw na ka, ayaw na lang jugdayon. Kung mauba nga naman la, di gyud na aji problema mahitabo. Mauba? Karon kay ang iring sa akong lula, puros mang itom. Di na akong mulakaw. Puros itom. Usama na nga paglakaw na kuha ni Ron. That was just what? Superstitious beliefs sa mga tao.
walay pabasihanan. Pero ang basihanan nato, kung gitugot sa Ginoo nga naay madisgrasya gyud na bisag unsay pag-amping. Pero unsa man, kung ikaw nasa kabubut-on sa Ginoo bisag unsa pa nga lugar na delikado, you are in the safest place because you are in the will of God. Muna'y nasa Bible. Okay po? And then ka na manilhig gabi. Ayaw daw mo manilhig. I'm not saying na ano ka mo ha, pero this is the truth. Di daw ta manilhig basta gabi na. Kay mo gawas ang grasya. Hugaw mo na. Naday hugaw nga grasya. Sa ko alam ba? Naday hugaw nga grasya. Pag sure eh. Basta ginasilig na yun na, hugaw na yun na siya. Pero base ang pasabot siguro, ayaw po panilhig gabi, kay abog kayo na natasan sa lud. Mura siguro po. Di ba? Okay. So I hope nga dili ta ingon nga nang hilabot ko sa inyong pangano, pero that's the truth. Kaya according to the word of God, wala po na siya. And kita mga tao, angay yun tang i-correct. Ngano angay man tayo i-correct? Daghan man tayo kasaway sa mata gusa. Bisag ganing mo tanaw ka karon, unsa man ang pagsudlay sa iyang buho? Unsa man yung sanina ni? Daghan kay kasaway. Pero ang Bible, daghan sa ikasaway sa atong kinaiya, unsa naan nato, lalo na kung naatay gitaguan nga sala. Ang Bible maingon, uy, nakasala gyud ka. Pero ang mga tao, uy, dili, uy, this is my freedom. Freedom, maghimog sala, pag sure, uy. Di ba? That's not freedom. Sala na siya sa mata sa Ginoo, sala gyud na siya. And then, correction. Kita, basta i-correct pud ta, salamat sa Ginoo. Gikorek na ka, ikaw pa'y nasuko. Ang anak ni Bube, panalita ng imong anak, kusahay kini mga anak, mas mutuo pa sa mga teacher kaysa ginikanan. Anak, dili ingon anak, ingon ni teacher. Patay. Mas mutuo pa sa kusahay sa atong mga teacher. Pero here, kung tanawan nimo, ang Bible, i-correct yun kita. I-correct yun kita. Unsay sakto. Kaya ang Bible sakto gyud. And also, instruction in righteousness. Ginikanan. I hope nga daghan ta mga ginikanan diri. Mo instruct ba mo sa inyong mga anak og sayop? Anak, ing-ani pagpangawat. Nagtudlo mo ing-ana sa inyong mga anak karon? Wala, di ba? As much as possible, good things ang itudlo nato sa mga bata. Amen? Ang pulong sa Ginoo, ing-ana sad. Mga anak, mga young people, ako dili ko manghilabot ninyo ha, pero this is the truth. When your parents says, ayaw sa mong panguyab, tumana. Gamay ra ni tingog. Base na ni kita kauan. Kaya nga naman, naay instruction. Karon, how many young people naguba ang ilahang kinabuhi tungod kay nga naman suwail nga mga anak? Daghang instruction ginakana, anak, ayaw ani, himuon gyud magbuot ka ma. Kinabuhi nako ni. Pero nung naburos na, ahaman padulong, ginikanan gyapon. Naguba ng kinabuhi kay sige nagsuyop. High school pa, hubog na. Mato pa si eskwelahan. Kaya nga naman, naay instruction mga ginikanan, dili nila ginahimo. Samot na lang nasa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, tanang butang nga dili iya sa Ginoo, dili ginamayo. Okay, moingon sila nga, sir, wala may ginatudlo nga, wag yun pumatay, wala kang wag pangawat. Okay na siya. Pero according to the Word of God, kung ikaw nakabalo sa kamatuoran, o ka na, dili ni mo gibuhat. Ha? Alam mong good deeds na siya, good deeds. Pero wala ni mo gibuhat, ikaw nakasala. According sa James. Di ba? Nahatay mga, supposedly dapat himuon na to, ay, dili na lang ko buhaton. Nakasala, tana. And, wa ko nag-ingon nga ako, perfect ko na ginikanan, masayop masad ko.
Pero ang pulong sa Ginoo, di gyud masayop. Di gyud masayop ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, isa sa mga facts about according to the Word of God, it is invariable or never changing or without change. Numbers chapter 23, verse 19. God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall not make it good? Ang pulong sa Ginoo, usay nakasulat di ana, di gyud na mausab. Karon ang mga tao gusto mausbon, aron mo fit in sa ilahang gusto. Okay? When God said it is a sin, it is a sin. When God said He made male and female, wa na ilain. That's the truth. Di gyud na mausab. Pero mga tao, dili man ginaman ko sa laki, pero akong heart bayi. Di na tinuod, delusional ka. Nag-illusion ra ka sa imong kagalingon. Kaya that's not the truth. Ang Bible di gyud mausab. Natay mga sample, simple ra kayo ni siya. Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Now, wala ko nangisog ha, nag-explain lang po ako. Ha? Basi mamaya, grabe po niya, isuga po niya. Wala po ko nangisog, nag-explain na po ako. Ephesians chapter 6 verses number 1 to 3. Children, basi nagtuo mo nga ginikanan naman mi niagi po ka pagka-children. Every one of us. Okay? Children, obey your parents in the Lord. Children. Giingon ang ginikana, anak, pag kwilag yun og tarong. Aron makagraduate ka, aron makadawat kag diploma. Karon ang anak, wa nagtinarong. Pero nakagawat gihapon og certificate. Birth certificate. Kaya nga naman, nanay, anak, ipaskwila kag tarong paguman imbes na certificate of completion, birth certificate imong gidala. Nagtarong ka wala? Wala. According to the Word of God, children, obey your parents in the Lord. Nga naman, for this is right. Sakto gyud nga mosunod jud ta sa atong mga ginikanan. Young people, ayaw pag-una-una nga, dili naman buot kay dako na good me. Naapagani ka dihana nagpuyo, obey gyud ka. Dili kay nga, buot ba si mama? Dili man siya nagbuot ni mo. Kaya nga naman, kung magbuot jud kami mga ginikanan, magbuot magyud mga anak. Diba? Kamu ba kung inyong anak, o sige anak, do whatever you wanted. Bahala ka sa buhay mo. Di mo po pwede. No? And then, nakabutang pa, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Here, ako naminyo naman ko, kung panalitan ang akong ginikanan, wala day ganahay sa akong asawa, pag human may ingon akong ginikanan, nak, wa ko ganahay sa imong napangasawa, bulagi na. Panguta na. Tumanon, dili. Obey your parents in the Lord, for this is right. Nindutan niyo, oy. Oy, sayop ka. Honor thy father and thy mother. Here, kung naon ni mo, naminyo naman ka. Diba? Naminyo naman. Pag naminyo na ka, you have also the right. Kaya nga naman, ginikana naman sa ka. Uy, hindi pwede ma. Kay, kana siya, gipili naman na ako na ma. Mga bantay-bantay yun mga young people sa pagpili sa partner. Kaya nga naman, dili na ba mauli? Di na yun mauli. Sa una mo tanda ka, wow, Coca-Cola body. Karon Coca-Cola body gyapon 1.5. Karon kay nasubraan naman kay pinalanggaman kayo in barrel. Karon mo man giminyoan nimo. Ala, ilisda na nako ni kay lahi naglawas. Kung lawas sa inyong itan-aw, ayaw mo pagminyo. Magminyo mo dal kay para di gyud mausab. Pero here ang pulong sa Ginoo, di gyud ni mausab, oy. I-honor nato maginikanan. Pero it doesn't mean nga, napaka sa imong ginikanan, young people pa kay ka, di pa kakastan sa imong kagilingon, obey your parents in the Lord.
Okay, base makaingon na po mga ginikanan. Mga anak, tanawa mo na yung preacher. Ubi, yung tuudyo ka. Pero ang uba na hitabo, ingon ani. Na po yung mga ginikanan, sad to say, hindi naman siguro na-adere, pero daghan ta madungog. Kining akong anak, makahuman, nagyon ng eskwela, makatrabaho ni makalingkawas, nagyon mi sa akong kalisod. Buhiu, nagyon ni sa akong anak, buhiu, nagyon ko. Sayo po yan. Hindi po ang mga anak, hindi po yan sila paskwela ninyo, aron ka mo, mahiyahay. Basahon na ito sa Bible. Nasa Bible man. Di man yun mausab. Next slide po. Hindi po yan. Hindi po yan. Balikan lang natin yan. Next slide pa po. Huwag kang mahiya. 2 Corinthians chapter 12, verse 14. Okay. Basahon na ito ha. Behold, the third time I am ready to come to you, and I will not be burdensome to you. For I seek not yours, but you. For the children ought not to lay up for the parents. Grabe lisura po na, no? Wala na dahi pakialam mga anak sa tuwa. Wala pong sinabing ganon. Atong tanawan ha, ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. Sir, grabe, lisura, Juday na nasa Bible, no? Dili lisod sa Bible. Ang lisod lang, gusto rin mo sumpaki kanunay. Di ba? Children, obey your parents. Parents, dili po ka masalig sa imong mga anak. Kaya nga naman, pag maminyo na mo, lakaw man na. Kanya, luya po na ako, ani diay. Mga anak, hinahinay po ninyo yung mga parents in tawon. Kung panalitan ganit, naglalambing inyong mga ginikanan, nindutan na ng ice cream or na cake sa kong birthday, paliti in tawon. Bisa ginagmay lang, at least makatilaw. Kay kanus, apa man ninyo palitan na handaan ang inyong ginikanan, patay na? Maghanod na, maglitsun ta, kay si Papa namatay na. Itong buhi pa, di yun mapakain. Sakto dili. Muna na diya sa pulong sa Ginoo. Obey, honor, pero dili ta mo salig sa atong mga anak. Ang saligan nato ang Ginoo. So kung unsay gihimo na itong maayo sa atong mga anak, mubalik man yun na siya. Di ba? Mubalik na siya. Ang akong ginikanan, mag-agawan pag yun na. Diri lang sa ako si mama, kay buutan, gani si mama. Siya manglaba, ginawa niya naman katulong inyong ginikanan. Ayaw pod. No? Kung diri na si mama, kay grabe, sakripisyo na si mama, paningkamutan yun ako, kung may mag yun. Kaya nga naman, makita man yun sa mga bata nga gigugman mo sila. And di yun na mausab ang pulong sa Ginoo. Di yun siya mausab. Psalm 119 balik po tayo sa last verse na to sa Ephesians chapter 6, verse number 3. Okay. Kung gusto nato taas nga kinabuhi, simple raman. Kining nasa Ephesians. Mga kabataan. That it may be well with thee, and thou mayest live long on earth. Usahay ingani may tabo. Daghang kabataan karon dali ma-stress. Bakit? Kusog mutubag sa ginikanan. Tama hindi? Minsan, right, young age pa. Ikaw mamano. Grabe mutubag. Sabi ko, kung ako ginikanan, dapal gyud oy. Pero I'm not saying na, harsh gyud na pag ano. Pero here, depende manggunaon sa inyong gipadisiplina sa mga bata. Kita ba yaday mo disiplina sa itong mga anak? Di ba? Kaya nga naman, ang instruction nasa ginikanan. Kung saan pag instruction nga, paghilom di anak, tagaag cellphone, tagaag tablet, tagaag pag uman, sige lang, kukumilon. Ang utok mura yung kukumilon. Kaya nga naman, wala na ang instruction sa pulong sa Ginoo. Mas maayo ba Bible ihatag sa inyong mga anak? Anak, magbasa yung Bible na kay kini para ninimo sa umaabot. Nadaot ng mata sa inyong anak. Tapos, naay mga anak karon no? Tungod kay di na maminaw sa mga ginikanan. Anak, ngaon sa ta.
Kinahanglan dyan, wala nagkirig-kirig na. Nanay magdaghang sakit at the young age because gihatag ninyo nga simple nga gadget. Kinsay angay basulon? Silingan? Kamusad. Tama? Kaya nga naman, ang instruction unta nasa Bible, wala sa cellphone. Yung sahay, tapulan naman ito mag-instruction sa itong mga anak. Anak, bawal ni siya, dapat ganyan. Mabuot mang kama. Grabe ka, suwail na kong mga anak. Hilak na lang ka. Pero kung sa may gagmay pa sila, kung sa gibuhat ni mo, ang gi-instill ni mo, cellphone, basta diha. Ano na lang diha na, paghilom diha. Dili na ito maminaw. Why? Wala nang instruction sa Bible. Lahat nasa gadget na lang. Kung dili, bahala na mga teachers diyan na sa kong anak. Ikaw ang unang mo disiplina, kay ikaw ang unang muhatag og instruction. Okay po? O wala po ko nasuko. Storya ra ni ako. Base ra gyapon sa pulong sa Ginoo. Wala ning personalan. Kay kung ma-personal ko ninyo, ako'y igo tanan. Kaya nga naman kadaghan ninyo, ako ra usa. Di ba? Usa pa po. Ang pulong sa Ginoo, di gyud ni mausab. Hebrews chapter 13 verses 8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Di gyud mausab atong Ginoo. Si Jesus Christ noong time nagilan siya dito sa cross, hantod sa nasulat sa Bible, hantod sa gibasa nato karon. Age na ko karon 41 na. Grabe dakuan na sa edad na ko no. Pero ang Bible mao ra gyapon oy. Wa gyud na usab. Mo nang makasalig gyud ta sa ato nga Bible. In 1 Peter chapter 1 verse 25, for the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. Sa unang panahon, nagwali ang mga apostles. Pinagi sa pagtuo ni Jesus Christ, ikaw maluwas. Pag uman sa mga apostles, nag-abot na ng mga laing magtulunan, pinagi sa pagtuo, ikaw maluwas. Pinagi ni Jesus Christ, pagtuo niya. Hantod sa nasyaran ko sa pulong sa Ginoo by Brother Longlong, pugoy, niya, Sir, kabalo ba ka kung asa padulong imong kalag, kung panalitan mabot ng kamatayan sa imong kinabuhi? Sige, wala. According to the word of God, sir, pagtuo, pinaagi ni Jesus Christ. Imo siyang dawaton, isipin person na bugtumuluwas. Hantod karon mo, kaya pang gigamit na to. Dili ta mo lain-lain, kaya nga naman, this word, di yun ni mausab. Naara yun ni Jesus Christ ang kaluwasan. Wala sa laing religion, wala sa maayong buhat, wala sa bisan unsa. Naara yun ni Jesus Christ. So, dili gyud mausab ang pulong sa Ginoo. And, memory verse kay time na. Memory verse na? Dili, isang sunod na po ha. Memory verse po natin, 2 Peter, jot down na ninyo, para memorize mo. 2 Peter chapter 1, verse 21. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. I hope makamemorize ang uban. Parents, wala ito magipugos ha. Kung panalitan, gusto niyo mo balik, gusto niyo mag-memorize, mas nindot. No? Kaya nga naman, kining nakagitaguan nga pulong sa Ginoo sa kasing-kasing nato, magpabili na siya og katabang sa atong everyday nga pagkinabuhi. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa imong pulong. Nagpa-remind nga, your word is true, your word is dili gyud mo usab, Ginoo. The Father God, sa among panimbahon karon ikaw magpatayon og bless sa ngalan ni Jesus. Amen. Break tag 5 minutes.